Gaano po kaimportante ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin ang happy birthday si Jean Katilang. Hello po sa inyo. At ngayon po, pag-usapan natin ay resurrection, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Sinasabi po sa John chapter 20 verse 1. Now on the first day of the week, anong araw po ito? Sunday. First day of the week. Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Yung bilog po na pintuan, no? Gumulong na at ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay ng maguli. Nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa. At nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Nang hulugan lang ng ating Panginoong Kristo ay nabuhay noong araw ng linggo. Now ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. The crucifixion of the Son of God is the climax of evil. Para po mas ma-appreciate natin yung resurrection ng ating Panginoong Kristo, kailangan makita muna natin na yung pagkapako ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, no? Yun na po yung climax. Yun na po yung pinakamasamang pwedeng gawin ng tao. Now, kung hindi po kayo konbensido, pag-isipan nyo lang mabuti, no? Ano ba yung pwedeng gawin ni Satanas na pinakamasama na wala nang papantay pa? Si Satanas po yung pinakamasama na sa lahat, no? Siya yung hindi mo maihahambing sa tao yung kasamaan ni Satanas. Hindi mo rin maihahambing sa mga demonyo kasi Satanas na yung sukdulan ng kasamaan. Kaya po ang tanong, ano ba yung pinakamasamang pwedeng gawin ni Satanas? Of course, pwede siyang pumatay ng milyon-milyong tao, pahirapan yung milyon-milyong mga tao. Pero ano yung pinakamasama na pwede niyang gawin? Ako po, sasabihin ko, ang pinakamasamang pwedeng gawin ni Satanas ay pahirapan, pagdusahin, at patayin ang ating Panginoong Kristo. Yun ang pinakamasama niyang pwedeng gawin. Now, nung namatay ang Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay conspiracy. Conspiracy ni Satanas, ni Judas. Naalala niyo po, sabi sa Bible, no, si Satanas ay inimpluwensya niya si Judas para maghudas sa Panginoong Kristo. Ganon rin yung mga high priest, at yung mga liderato ng templo at ng mga elders ng Israel. Kasama sila Poncio Pilato. Nagkaroon sila ng, kumbaga, agreement, so to speak, no? At bagamat alam nila na ang ating Panginoong Kristo ay walang kasalanan, si Jesus Christ ay kanilang ipinako sa krus, pinatay. Now, meron pa bang hihigit doon na yung pinatay nila, Son of God? Hindi tao, hindi ordinaryong taong makasalanan. Yung pinatay nila, walang kasalanan. At hindi lang siya basta walang kasalanan, siya yung Son of God, anak ng Diyos. Meron pa bang pwedeng gawing masama ang kahit sino na masasama pa doon? Na yung isang Diyos na nagkatawang tao, namuhay ng may katuwiran, ay pinarusahan, nilagyan ng koronang tinik, pinagbubugbog, at ibinitin doon, pinako doon sa krus ng Kalbaryo. So, kung kayo po ay kumbinsido, ako po kumbinsido na ito na yung climax of evil. Ito na yung pinakamasamang pwedeng gawin ng sangkatauhan maging sa Satanas laban sa Diyos. And during that time, Jesus Christ was taking all of the sins of humanity. Yung climax of evil, kinukuha ng Panginoong Kristo during that time at hinayaan niyang maparusahan sa kanyang katawan. Upang ang sino man na sumasampalataya sa Panginoong Kristo, kahit gaano pa kasama ang iyong ginawa, ay magkaroon ng kapatawaran. Kahit gaano pa katindi, kahit gaano pa kalaki yung mga kasalanan ginawa natin, kahit gaano pa karami
Lahat ng yun ay maparusahan na sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo upang ang lahat ng mananampalataya kay Hesukristo ay mapatawad at magkaroon ng paglilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So that's the climax of evil. Yung resurrection naman, this is our second point. Christ's resurrection is the beginning of the new creation. So si Adan po, no, siya yung first Adam, no. Sa first Adam, lahat ng mga kasalanan ng tao, yung sukdulan noon ay doon sa nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Pero nung ating Panginoong Jesucristo inilibing at sa pangatlong araw siya ay muling nabuhay, yung kasamaan ng tao, yung mundo na pabulok ng pabulok, nagkaroon ng reversal. Ano po yung reversal? Nagkaroon ng kung hindi po nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi siya nabuhay mag-uli, yung pagkabulok ng mundo, yung pagsama, yun na po yung walang katapusan po yun. Walang redemption, walang healing, walang renewal. Pero dahil ang ating Panginoong Jesucristo may muling nabuhay, yung epekto ng kasamaan nagkaroon ng reversal. Nagsimula yung healing, nagsimula yung redemption, nagsimula yung renewal. Kaya po yung pagdilat ng ating Panginoong Jesucristo ng ikatatlong araw, yun po yung simula ng new creation. Yun yung simula ng pagbabago dito sa mundo. Yun po yung simula ng pag-asa. Kaya po meron tayong pag-asa because Jesus resurrected from the dead. Point number 3. God gives us a new kind of life. Tayo ay binibigyan ng bagong buhay ng ating Panginoong Diyos. A resurrected life. Basahin po natin sa Romans chapter 6 verse 4. Sabi po dito, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So tayo po pala ay naparusahan na doon sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. We died with Jesus and we were buried with Jesus. At sabi po rito sa Romans chapter 6 verse 4, we were also resurrected from the dead. Nabuhay din tayong mag-uli kasama ng ating Panginoong Jesucristo in order to have the newness of life. Ano ba ibig sabihin nun? Upang magkaroon ka ng bagong buhay. Kaya po tayo, mga kapatid, tayong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron na tayong bagong buhay. We are new creation. 1 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has gone. The new has come. We have the newness of life. Meron tayong bagong buhay. Kaya ikaw kapatid, meron ka ng bagong buhay. Yung dati mong buhay, hindi namatay na yun. Pinako na yun sa krus, inilibing na yun. Yung dati mong pagkatao, nalibing na yun, hindi na babangon pang maguli. Sapagkat ang nabubuhay na sa iyo ay si Kristo. You have the redeemed life. You have the resurrected life. Kaya mga kapatid, kung kayo ay mag-asawa, no, at sinisigaw-sigawan ka ng asawa mo, no, at sinasabi niya siya ay mananampalataya ni Kristo, banggitin mo sa kanya, batiin mo siya ngayon ng Happy Resurrection Sunday. At sabihin mo sa kanya, parang hindi nabuhay si Kristo ngayon . Alam niyo po kasi totoo yun, no? Kung nabuhay talaga ang Panginoong Jesucristo mag-uli, kasama kang nagkaroon ng bagong buhay. Yung dati mong pagkatao, iniiwan mo na yun araw-araw. Namamatay yun araw-araw. At si Jesus ang nabubuhay sa iyo araw-araw. At kung hindi ka nagbabago, parang hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristong mag-uli. And you don't have the newness of life. Paano po natin to isasabuhay mga kapatid? Number 1 po, live a new creation life. The life of Christ in you. Kaya dito po maintindihan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo . Sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yung dati niyang buhay, dati niyang pagkatao, crucify na, pinako na sa krus. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me.
Kaya mga kapatid, ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo. Yung tayo namatay na at ipinako na doon sa krus at nailibing na. Nung nabuhay ang Panginoon Jesucristo mag-uli, tayo rin ay nabuhay mag-uli. Pero hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. So that's point number 1. Live a new creation life. New creation ka na. Yung old life mo, old creation, dati mong buhay, wala na yun, namatay na. And you are living the life of Christ right now. And number 2 po, understand that Jesus Himself is eternal life. Kailangan maunawaan natin na yung eternal life is not a thing na binigay sa'yo. Hindi yan bagay na binigay sa'yo. Eternal life is Jesus Himself. So when God gave Jesus to you, He gave eternal life as well. Kasi yung eternal life, si Jesus po yun. Eternal life is a person, not a thing. Sabi po rito sa 1 John chapter 1 verse 2. The life was made manifest, and we have seen it. Sino daw yung nakita nila? Si Jesus po yun. And testify to it. Kung isipin mo, it, parang bagay. Pero pag binasa mo ng diretso, sabi rito, and proclaim to you the eternal life. Yung eternal life na yon, sabi rito, which was with the Father, nakasama ng Ama, and was made manifest to us. Yung eternal life kasama daw ng Ama. Pag dinire-diretso niyo po yan, 1 John chapter 5 verse 20, sabi rito, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. Si Jesus, sino daw siya? He is the true God and eternal life. Si Jesus daw po, siya yung true God and eternal life. John chapter 14 verse 6, ang ating Panginoon Jesucristo mismo ay nagsasalita, sabi niya, I am the way and the truth and the life. Sino daw yung life? Si Jesus. Eternal life is not a thing. Eternal life is a person, and He is Jesus Christ. If you have Jesus Christ in your life, you have eternal life. If you have eternal life, you have Jesus. Sa makatuwid, mga kapatid, anong conclusion? Yung ipinapamuhay natin ngayon, ito'y eternal life. Yung pinapamuhay natin ngayon, si Jesus yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, it is I who no longer lives, but Christ in me. He is the one who lives. Siyang nabubuhay sa akin. Point number 3. Pursue a meaningful life by living the life of Christ. Kaya po nagiging makabuluhan yung ating buhay, mga kapatid, sa pamamagitan lang ng ating Panginoon Jesucristo. Gusto mo ng makabuluhang buhay, you live the life of Christ. Kung meron kang eternal life, that means you have Jesus. If you have Jesus, you have eternal life. Sa makatuwid, ang pinapamuhay na natin ay si Kristo upang tayo magkaroon ng makabuluhang buhay. Hindi makabuluhan ng buhay pag ang pinapamuhay natin yung dati pa rin nating ugali, dati pa rin nating pagkatao. Ang ating Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay in order for you to have the newness of life. At ang iyong buhay ay maging makabuluhan. Kaya mga kapatid, lahat po ng nakikinig ng mga devotions natin na ito, patungkol po dito, makabuluhan na yung ating buhay because of Jesus Christ. At kailangan natin siyang ipamuhay araw-araw. Para po sa ating discussion, what is the importance of Christ's resurrection in our daily walk with God? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, sagutin po natin 3 katanungan. Why should we not be afraid of death? Bakit hindi tayo dapat matakot sa kamatayan? What if Jesus did not rise from the dead? Paano kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo? At pangatlo po, why is eternal life a person? Bakit yung eternal life ay person, hindi bagay? Tayo po'y manalangin. Father God, thank you that Jesus did not remain in the tomb, but rose again in power and victory. Because He lives, I now live a new creation life.
the life of Christ in me. Teach me to walk daily in this resurrected life, no longer ruled by sin, fear, or hopelessness, but by faith, joy, and obedience. Help me to understand deeply that Jesus Himself is my eternal life and my greatest treasure. Shape my heart so that I may reflect Christ to others in how I think, speak, and act. Let my life point people to Him. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.